Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Alatado po yung ano nyo eh. Alatado po yung galawan nyo kanina. Pasensya na ho kayo ha. Kasi baka mamaya magalit. Ipagurgur din tayo eh. Lang, inayos ko yung ano. Pero ito yung pinakamaganda ho doon. Kahit na ginanon-ganon siya doon ni Senator Jinggoy, si Morales, si Jonathan Morales, PDEA agent, ex-PDEA, ex-PDEA agent, ay talagang hindi siya nagpadala sa kaba niya or hindi siya nagpasindak. Talagang tinuloy-tuloy niya pa rin. Ayun yung pinakamaganda doon. Tapos visit ako doon sa mga tao sa likod. Alam nyo ba? Hindi nyo napansin yun, yung mga tao sa likod. Tapos ito mamaya may tatanong ako sa inyo. Parang may ginawang sign na hindi ko alam kung anong tawag doon sa... Alam mo yung pag halimbawa nanghihingi ka ng tulong? Alam niyo ba 'yon? Ano? Kapag nanghihingi ka ng tulong, halimbawa hingi ka ng tulong, may gaganunin ka sa kamay mo. Anong tawag doon, guys? Mga ka-DDS, anong tawag sa ganun? Kasi kanina gumanon siya. Gumanon siya, tapos yung kamay niya, may ginanon-ganon eh. Alam mo yun? Ewan ko lang kung sino mga nakapansin nun Ginanon-ganon yung kamay niya dito. Sign language. Senyas. Hindi may dun eh. Yun nga, sign language nga. Ayun yung isa pa sa mga napansin ko dun kanina. So, mamaya papanoorin natin kung anong ibig sabihin ng ginawa ni Senator at para saan yun. At baka mamaya nagkakamali lang din naman ako, no? Pero grabe kanina, awang-awa. Hindi, naawa ko kay Morales. Biruin mo May sinasabi si Morales mapatungkol dun sa CCTV footage, sa kanyang video, sa ebidensya, ganon. Biglang binawi ni Senator Jinggoy. Ano yun? Anong klaseng kaanuan yun? Diba? Nagsasalita si Morales mapatungkol dun sa kanyang ebidensya. Biglang binawi ni Senator Jinggoy. Gago. Hindi ko talaga alam kung anong dahilan. Na bakit sabi ko bakit biglang bakit binabali? Tapos parang ayaw talagang pagsalitain si Parang ayaw talagang pagsalitain si Morales kanina. Papansin ko. Parang kapag napapansin ni Senator ni Senta Jinggoy na may sasabihin si Morales, ang gagawin bigla niyang susupalpalin, bigla niyang papasukan para hindi na makapagsalita. Ngayon, hindi na natin, biglang papasok dito si Pastor Apollo Quiboloy at yung iba pa ng mga ayaw humarap. Yan, katulad niyan ni DG Bantag or sino pa diyan na ayaw humarap pagdating sa pinapatawag sila ng Senado. Paano haharap? Walang niya, hindi mo nga pinapabuelo yung tao na para makapagsalita ng side niya. Kapag may sasabihin nga yung tao, biglang cambio, biglang iba na naman ng ibabatong tanong. Tapos ito pang pinakamalupit ho doon. Paulit-ulit na lang po yung tanong ni Jinggoy. Na paulit-ulit lang din sinasagot ni Jonathan Morales. Ayun yung isa sa mga pinakamalupit doon. Anak ng timang naman. Pasensya na Senator Jinggoy pero wala.
para sa akin, para sa amin, ewan ko sa mga viewers dito, kayo nga tanungin ko, okay ba sa inyo yung ginawa ni Senator Jinggoy? Comment nga kayo ng yes. At kapag hindi, no? Sa akin, palyado po yun. Wala sa ayos. Wala po sa ayos, Senator Jinggoy. Hindi nyo man lang parang kang si Senator Jinggoy, para kang si Risa Ontiveros boy version. Boy version ka ni Senator Risa Ontiveros. Grabe. Kung ganyan lang pala ang Senado natin, sino pa ba may ganang haharap dyan kung sakaling may ipatawag? Diba? Halimbawa, ipatawag yan, katulad niya, Tatay Digong. Na-request at ako, hindi rin ako sang-ayon doon na ipapatawag si Tatay Digong. Unang-una, syempre, may edad na rin si Tatay Digong na para atupagin niya pa yung mga ganyan. No? Tsaka, kay Jonathan Morales pa nga lang diba? Sabagay, susupalpalin at masusupalpal at masusupalpal sila doon ni Tatay Digong pag nagkataon. Pag humarap si Tatay pag humarap si Tatay Digong. So, ito po yung video, panoorin natin para mas anuhan natin, no. Ito yung video ni kanina, panoorin natin to. Hindi naman po ganun na biruin ninyo. Ang mga tinatrabaho namin based sa case operation. So, hindi naman po ganun na... Wait lang. Bakit late to? Wait lang, hanap tayo. Late yung niya. Late yung salita niya. Dito tayo sa iba. Hanap tayo dito sa iba. Dito sa Senate tayo. Mismong Senate. Senate of the Philippines. Yan. Caps lock pa. Saan na ba yung kanina? Ito ba yun? Nasaan ba yung kaninang live nila? Naku, binura na ata. Binura na ba? Ito ba yun? Saan ba yung kanina? 1 hour. Ito ba yun? Ito. Barangay Poblasyon, Makati City. May wino noon sa mga trabaho and security. General Manager Marjorie Casiban. Am I correct? Yes, you're correct, Your Honor. So that's according to the National Privacy Commission. You are the main implementer of the Data Privacy Act. Am I correct? Yes, sir. Thank you very much. So, Kumsek, Sabina, Rockwell Residential Towers, Condominium Corporation. Simple lang naman hinihingi natin Morales. Forward natin. Operation na sinabi ni Asik Gadapan. Nagkaroon ba ng proper documentation sa order na ito? No, Your Honor. Bali, nalaman ko lang yun. Bali, nung May, bago po ako, bago ako umalis sa papuntang Ilaya, Thailand, nung magkausap kami, allegedly, ang sabi niya, CES daw po yung nagpa-hold, nung operation na yun. Yun po yung sabi lang niya sa akin. Sinong ES? Si Executive Secretary Ochoa po. Yun po yung... Naniwala ka? DDGO po namin siya. That's pure hearsay. Yun po yung Naniwala sabi ka? niya. Naniwala ka ba? Yun po yung sabi niya sa akin, Your Honor. That's right. That will not stand in court. That's pure hearsay. Your Honor, yun po yung sabi nung aking... Kaya nga, sabi nga, that is pure hearsay. That will not stand in court. Wala naman po ako magagawa kung ano po yung sinabi niya. Basta ang sinabi niya, tigilan niyo yan. Sabi niya ganun, mapapahamak tayo dyan. Hindi, Sino nagsabi? Si Asik Gadapan po. Namatay na. Di ko po alam. Dito ko lang po kay Senator Bato nalaman po. Yung ginagamit po kaya tayo patay No, Your Honor. Matalag na yung mga ganyan tanungan, no? Diba? Napaka ni Jinggoy, no? Dinadamay mo patay.
Tapos dito ako busit na busit dyan sa dalawang yan, no? Ewan ko kung sino yung lalaki na yan, ito, oh. Tapos yung nasa likod. Ano yan parang ano siya, nang bibisa sila. Yan o, yung dalawang lalaki sa may babae na nakasalamin. O, kung mapapansin yan, nang bibisa yan. Oo, nang bibisa sila. Binibisa nila si Morales, pinagtatawanan, ito ganyan. Ewan ko kung anong part ng mga yan, baka media or ano. Pero dapat sa mga ganyan usapin, hindi ka dapat patawa-tawa dyan eh. Kasi higit sa lahat, hindi ka nang bibisa. No? No, Your Honor. Yun po yung nangyari po. Saan niya nakuha yung impormasyon na yun? I'm sorry, Mr. Chair, for interrupting you. Yes, go ahead. No problem. Saan mo nakuha yung impormasyon? Na Where ano po? did your Kay- superior get the information? Na namatay po. Involved na sinasabi ni ES na tigilan na yan. Kay Asik Gadapan nga po. At hindi lang po yun. Ako po ay naimbitahan sa Malacanang Nino? ng ng Law Enforcement Security Integration Office. Ito po When was this? after 1 year o matapos yung humigit kumulang 1 taon. Ito po ay kung di ako nagkakamali, July 2013. Ako po ay pinatawag sa Malacanang. Nagtataka po ako, Tawag sa'yo. si Attorney Serapio, Police Director Pelizardo Serapio Jr. ng Law Enforcement Security Integration Office ng Malacanang sa Mabini Hall po. Ngayon po, pinatawag po ako doon ni Attorney Serapio sa Malacanang. Pinadala sa akin yung mga dokumento at iba pang holdings. Correction. Your Honor. General Serapio, hindi siya attorney. Ako ko lang, abogado siya, pero as para sa inuhim, hindi siya abogado. General Serapio, yung Lisio chief during the time of President Aquino. Pelizardo Serapio po. Pelizardo Serapio. Opo. Class 78. Yeah. Yan po ay nagpatawag sa akin. Ngayon po, nung pinatawag ako po doon, nag-report po ako doon. Dala-dala ko yung ilang dokumento at yung PowerPoint presentation. Nag-present po ako doon ng humigit kumulang sa 4 na oras. Kung pwede po natin ma-check doon na ako ay nagpunta mismo doon sa lesyo na yon. Kung saan i-report ko, i-brief ko sila doon sa mga ongoing projects na ginagawa namin. Pati yung mga hindi natuloy o pinigil na mga operasyon ng PIDEA. Nagtataka ako, bakit ako ang pinatawag? Ordinaryong ahente lamang po ako ng PIDEA. Bakit hindi yung director ko Tama. o yung director general ng PIDEA? Tama. Doon po ako Why? nagtataka doon. Why? Dahil po, nung panahon na yon, nung nagkaroon po ng yung sobra na yung ginagawa ng PIDEA, pipipigil sa amin na hindi pagtatrabaho. Inilabas ko po ito sa public. Nilabas ko po sa media yan. Kung di ako nagkakamali, 2013 po yan. Nandyan naman po sa YouTube yan. Ano yung nilabas mo? Yung pong incompetence ng PIDEA, bakit ito wala nang nahuhuling malalaki? Samantala, yung mga hinuhuli namin, ito po yung mga based doon sa mga case operational plan. Na talagang... Ito yung ito yung mahirap sa PIDEA. Ang gusto kasi mangyari nung iba, nung PIDEA dito kay Morales, ang trabahuin lang ng PIDEA or ni Morales ay yung mga piso-piso. Yung mga barya-barya sa PIDEA. Yun yung gusto nilang trabahuin ni Morales. Pero yung mga katulad ng mga politiko, yung mga makapangyarihan or kilala at talagang mayaman or mapera, sa pera ay mga tigililibuhin, no? Ayun yung ayaw ipaano ng mga PIDEA. Ayun yung ito yung kinukwento ni Morales dito ng mga time na to. Ito yung kinukwento niya na bakit mga small time lang yung puro na lang pinapatira, pinapabanatan or pinapahuli. Diba? Pero bakit yung mga highest or mga big timer na mga user or ano pa yan, hindi pinapatrabaho sa kanya.
Ayun yung time na yun, no? Oh. Ano to? Oh. Tama, piso lang ang kawawa-awa. Oh. Hawak sa leg si Jinggoy. Yung kaso nila ng kapatid niya pwedeng buhayin kaya kailangan niya mag-abogado kay BBM. Alam niyo sa totoo lang, ito Senator Jinggoy Estrada, pasensya na po pero alam niyo po nung nakaraan ang bintang po kay Senator Bato hindi pala bintang. Ang gusto po ng ibang tao na gawin ni Senator Bato ay maging judge, maging abogado at maging senator. Ngayon, alam niyo sa totoo lang, ginampanan niyo talaga. Kayo po yung gumanap. Sa totoo lang po, kayo po yung gumanap ng pagiging judge, ng pagiging abogado at senator. Hindi lang po kayo basta-bastang senator. Abogado at judge na po kayo. Alam, kitang-kita naman sa ginagawa nyo rito eh. O, dito mo makikita kung sino yung mga senador na mas mahal yung posisyon nila sa political kaysa sa bansa natin. Maraming corrupt. Wag na kayo inaiboto yan si Jinggoy na yan. Wag iboto. Sabi ni Grace. Sige, tuloy natin. Ginastusan ng gobyerno. Bakit parang namimili noon sa mga trabaho? Bakit sinusuppress yung aming mga yung mga tungkulin namin? Biruin nyo. Nilagay kami Thank you sa sponsor. Doon sa squatters area na ang hinuhuli namin malalaking drug trafficker. Ang pinahuhuli na lamang sa amin piso-piso. Anong sabi sa akin sa Malacanang? Wala naman yung mga hinuli nyo eh. Puro mga gawa-gawa nyo lang yan eh. Matitinong mga inchik yung mga hinuli nyo eh. Pero, pinakita ko sa kanila sa briefing, dala-dala ko yung record ng Anti-Money Laundering Council ang nakapirma, Central Bank Governor, Security Exchange Commission, at saka yung Insurance Commission. Tatlo yan. Tatlo yung nakapirma na yan na doon sa AMLAC document. At ito, sa 200 billion po na financial investigation na kinandak namin sa tulong ng AMLAC, 200 billion po. 200 billion pesos po yung accumulated na pondo na naiipon. So, dito ako busit sa dalawang yan eh. Oh. Yan, ewan ko kung media ba yan, police ba yan, attorney. Wala akong pakialam sa inyo, no? Pero sana, kapag may mga ganitong usapin, wag sana kayong bastos. Walang yan, rinig na rinig sa mic nyo yung tawa eh. Kapansin nyo ba yan mga ka-DDS na narinig sa yung tawa nitong mga to? Walang yan eh, no? Ang lupit nitong dalawang to eh. Ng drug lord, ang inabot na lamang po ng AMLAC kung sa asset preservation order is 130.4 million na lamang po. Okay, pero pinaliwala ho nila yung mga sinasabi ko. Sandali. Yung pinatawag ka, that was not related to this particular halted operations. Ibang operations yon. Iba-iba po yun. Iba-iba po. Ang ano ko po nun, bakit hindi natutuloy yung mga operation? Bakit sinusuppress nila yung aming pagtatrabaho? Yun po ang issue ko doon eh. Ang ano ko sa kanila, bakit ganito? Samantalang yung mga sinundan nung Director General na inilagay nila Secretary Ochoa, hindi naman po ganun. Hindi naman po ganun na biruin ninyo. Ang mga tinatrabaho namin based sa case operational plan, biglang ilalagay kami doon sa Barangay Pinyahan at paghuhulihin lang kami ng piso-piso. Pag nahuli mo yung pusher, wala kang karapatan na i-follow up ito. Kayo, Your Honor, galing kayo sa law enforcement. Pag nakahuli ka, pataas hubad, di ba? Pataas hubad, di ba yung trabaho natin? Eto, pag nahuli mo, tuldok ka na dyan. Wala ka ng karapatan i-follow up yan. Ganun po yung nangyari sa amin noon. Meron kang sinabi dito that yung pinatawag ka ni General Felizardo Serapio ng Liceo sa Malacanang. Nakalagay doon sa invitation, the Honorable Executive Secretary Paquito N. Ochoa Jr. has instructed this office to discuss with you the allegations you have publicly aired against the PDEA and its leadership. So ito na yung sinasabi mo ngayon. Ito po.
ito po yung letter mismo ng Malacanang sa akin. But before we continue, I would like to acknowledge the presence of Senator Mark Villar. Thank you, Your Honor, for joining us. Si Mark Villar pala itong siya. Sabi mo pa, pinagalitan ka, nag-Lord ang nahuli nyo. Dahil dito Po yan sa mga nabanggit ko po, Your Honor. Hanggang, tingnan, kinasukin, Your Honor, ako ng 2 warrant. Hindi ko nga alam na may kaso ako eh. Naandyan To the so-called briefing, what happened? kung 29 kung ano, no? Sir, Your Did Honor? Your Honor. You briefed them that day? Sir, Your Honor? Did you brief them that day? Yes, Your Honor. Ito po yung ano, no? Hindi ko na lang po kung 29 o 30 ako nagpunta, Your Honor. So after the so-called briefing, what happened? Ayun po, at after the briefing, yung nga po, binaliwala nila yung mga sinasabi ko. Sa kabila ng meron naman akong mga ipinakikita na pruweba patungkol doon sa mga tinatanong nila, pero sa kabila noon, wala na silang, sa akin, hindi sila interesado sa mga sinasabi ko, Your Honor. Okay, let me invite your attention. Paano walang ebidensya? Yung sa video nga meron eh. Paano walang ebidensya? Imagine, informant din niya. Alam gumawa ng kwento. Kabubuhan nyo din eh. If I may, with permission of Senator Bongo and Senator Padilla and the persons here, let me invite you to who you are. Yes, Your Honor. You were admitted in the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date. Pati yung date ba naman. Pero okay yun kasi kasama yun sa ano eh. Pero ilang taon na yun. Sounds matanda na si Morales. Ang hirap din tandaan na. Hindi ko na... Simula. 1993, Kailan ka natanggal? saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? To the service. Sa PIDEA po. PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso. Just answer my question. Kailan ka natanggal? When were you dropped from the road? O, di ba? Paano makakapag-explain yun? Tinatanong mo ngayon na nag-explain sa'yo, ayaw mong tanggapin. Gago! Grabe, oh. The Philippine National Police. Madrap po ako, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless, Your Honor, Ilan taon ka nandito po nagservisyo yun. sa police? More or less, 16 or 17, Your Honor. 17 years? According to the information that I received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang ano yan, Your Honor, na restored yan, Your Honor. You were admitted, you said you told us 1993. Correct? Admitted in the PNP. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. You were dropped from the PNP role on 1994, the same month. Na-restore. What? Hindi po ako, hindi po ako familiar doon sa date. Kung itatanungin niyo po sa akin yung exact date, wala po sa akin yung eksaktong dokumento. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor. Katod na to, di ba? Kanina na ina-explain ni Morales na kung paano siya, kung bakit hindi niya alam na kung kailan siya pinalis or tinanggal sa pwesto niya sa PIDEA. I-explain niya kanina eh. Biglang sinundutan agad ni Jinggoy. Sabi ni Jinggoy, sagutin mo yung tanong ko. Ganun agad. Ngayon, i-explain ulit niya. I-explain ulit ni Morales. Yung ganyang, hindi, kailangan ko sa dokumento. Tapos dito, oh my God, sabi niya. Di ba? Halatado eh. Parang ewan si Senator Jinggoy dito eh. Ay, naku po. Grabe, no? Sabi niya, oh my God. Your Honor. Alam ko kung kailan ako nakulong eh. Dito, barado siya. Pakinggan niyo, barado siya rito.
Yun po, Your Honor, sa inyo. Kung No? di mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP, Totoo po. Kasi kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, kalokohan yan. Kalokohan yan. Bakit? Eto tayo na. Hirap lang magsalita dito. Yeah. Sinabi niya na kalokohan daw yung kay kalokohan daw yung kay Morales, sabi ni Jinggoy. Pero ang mas kalokohan doon na idudugtong mo pa yung salitang alam ko kung kailan ako nakulong eh. Anong connect? 'Di ba? Parang mas nakakaloko ata yun yung mga ganung salita. Parang mas naluloko ata ako sa mga ganung bagay, no? Oo. Parang ay, naku mo, Jinggoy, ito. Your Honor, ang pagsagot kahit Ayan ini-explain ni Morales. Tingnan nyo gagawin niya. saan mang pleading, Your Honor, mabase ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari na matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Depende po, kung meron po akong reference na document, maaari ko po kayong masagot ng diretso, Your Honor. Alam mo, imposibleng hindi mo alam. Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, di mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, Buisit? Alam daw kung kailan daw na-admit sa pagiging PNP. Pero hindi na daw alam kung kailan daw na-dismiss. Ang hirap no na yung mga senator natin hindi pinag-aaralan to bago sumalang dyan. Alam nyo kung bakit sinabi kong hindi pinag-aaralan? Di ba natanong na ni Senator Bato yan kung bakit hindi alam ni Morales kung kailan siya na-dismiss na-dismiss sa pagiging PIDEA agent. 'Di ba? Napag-usapan na ni Senator Bato yan diyan eh. So ibig sabihin hindi mo na pinag-aralan 'to ni Senator Jinggoy bago siya magtanong-tanong diyan. Bago siya sumalang diyan. Ganun ba 'yun? Parang nakakapagtaka naman nata. Kasi sinabi na ni Senator Bato yan eh. Oh. Sandali lang. Alam mo na na-admit ka noong 1993. Hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor, the following year na-dismiss ka na. Your Honor, Wala nga alam nyo kasi, Senator Jinggoy, ang nangyari nga dyan, kung nanood kayo or kung pinag-aralan niyo yan, ang nangyari kasi dyan, hindi nga alam ni, sumasahod pa nga siya nun, pero dismissed na pala siya. Walang binigay na walang binigay na dokumento sa kanya. Ay, naku po, Senator Jinggoy, anyari sa'yo, Senator Jinggoy. yung sinasabi nyo drop, magkaiba po yung drop doon sa dismissal. Okay. Boom! Boom! Ay, ano yung napindot ko? Boom! 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 Barak! Sira ulo dito si Morales no? You were dismissed a few months after, 1994 din. Your Honor, Service. Your Honor, yan pong ng PNP na yan, na-restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan dyan na kung i-recall ko, ako ay na-restore sa full duty status. May mga po yan, may mga dokumento na nandiyan, Your Okay. Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismiss or drop, Your Honor? Graft. Drop. Tell me, you dismiss. Tapos sinabi ni Morales, dismiss or crap, Your Honor? Crap. Galit pa siya. Senator Jinggoy, ikaw lang nagkamali, ikaw pa yung nagalit. Buisit no? Sino nga? Ikaw na nga yung nagkamali, ikaw pa nagalit. Graft.
Your Honor, hindi ko Give me the reason why you were dismissed from the service. PNP. Okay, Sakit po ako noon yan, Your Honor eh. Yan yung naging basis ko noon. Your Honor, nagkaroon ng misappreciation of facts. Yan po yung naging ano ko doon sa PNP noon. Kaya nagkaroon ng restoration to full duty status. So, yung Totoo yan. yung dismissal o dropping from roles ay ang kaso mo is awol. Kasi nagkasakit ka? Yes, Your Honor. Yan, na-restore po ako. Na-restore po ako nung panahon na yan. Kaya po ako nakabalik. Your Honor. Okay. You were reinstated 3 years after, December 30, 1997. Am I correct? Yes, Your Honor. Dahil nagkaroon ako ng mga ano nun, sa PNP rin, Your Honor, ang problema hindi po sa akin. Dahil nagkaroon ako ng communication sa PNP doon dahil dyan sa ano na yan, doon sa ginawa nila sa akin. Kaya na-reconsider yung aking yung aking pleading sa kanila, kaya nagkaroon ng restoration sa full duty status ko, Your Honor. And after which, 10 years after, you were suspended from July 1, 2007 to September 2007. Why were you suspended? Yan po yung sa trabaho nun, Your Honor, nung parang, kung di ako nagkakamali, Your Honor, yes, sa pleb. Kung di ako nagkakamali. Okay, naalala mo na. Hindi, Your Honor, ako sa akin, Your Honor, dinirecall ko yan. Tawang-tawa tawang-tawa yung nasa likod, Doon ako asar-nasar eh. Oo. Yung itsura, Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero, Your Honor, yung sinasabi ni Gerald Lasso na nagkaroon ako ng dismissal order, ito po, Your Honor, ito yung, nawalan ako ng nawalan ako ng ng karapatan ma-avail yung due process kasi meron tayong twin requirements para sa due process. Ito yung notice and hearing. Wala po akong natanggap na kahit anong hearing o notices na ako ay na-pre-charge o meron summary dismissal proceedings. Wala po ako natanggap. Kaya nga, kung ako man ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay. Alam niyo, totoo to. Itong comment na to, pinaikot-ikot nga si Morales, pero yun nga, ang kinaganda dito, hindi nila kinaya kahit anong paikot-ikot yung ginawa nila, ganun at ganun pa rin si Morales. Hindi nila napaikot-ikot. Barado pa nga si Jinggoy di ba? Na ako ay nag-file ng anumang pleading para kontrahin yung anumang sinasabi sa akin doon sa pre-charge o anumang summary dismissal proceedings. Wala po Kasi hindi ko po na-avail yung due process na yan. Yung sinasabi yung ganyan. Dahil nung panahon na yan, nag-re-entry na po ako sa PDEA ng 2009. Wala po ako natanggap niya. Kaya yung na yan, sinasabing order ng PNP na dismissal order, hindi po, wala po akong dyan, walang due process na akong nabinigay sa akin. Nung hinire ka ng PIDEA, you misrepresented yourself that you misrepresented to PIDEA that you do not have any unbroken service in the PNP from 1993 to 2008. And you did not disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994 and August 28, 2008. And you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si Gerald Juniso Santiago. Kaya nga ang sinasabi kang inaano ko kay Gerald Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si Gerald Juniso Santiago na 4-star General sa Armed Forces of the Philippines? Kasi tinanggap po ako ni Gerald Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare na kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process.
Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si Gerald Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan Kaya yan. nga, sandali lang. Kaya nga hindi mo nga sinabi yung katotohanan. Sinabi po, Your Honor. Na-dismiss ka sa Opo, PNP. dahil nga po, meron akong kaya tinawag po nila Nag-explain ako. ba ka sa Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer. Wala po akong backer. Ang pagsalitain eh. Kung ano man yung Sandali requirements, lang. Your Honor. Dahil kung ako ang PIDEA at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police, na-drop ka, na-dismiss ka, na-suspindi ka, finailan ka ng kaso, hindi kita kukunin. I'm sure meron kang malakas na backer para pumasok dyan sa PIDEA. Tingnan mo, I'm sure. So, ibig sabihin, hinusgahan niya na agad si Morales. I'm sure eh. Diba? Pwede ka naman gumamit na hindi kaya, Morales, na may malakas ka na kapit sa PIDEA, kaya ka nakapasok. Hindi eh. Ang ginamit na salita ni Jinggoy ay I'm sure na nakakasiguro siya na may backer na malakas si Morales. Ay sure daw eh, di ba? Narinig ba yun? I'm sure. Oh, ulitin natin. Oh. Meron kang malakas. I'm sure finailan ka ng kaso. Oh. Hindi kita kukunin. I'm sure hindi kita kukunin. I'm sure meron kang malakas na backer para pumasok dyan sa PIDEA. Oh, di ba? I'm sure. Talagang sinormal niya na, guys. Doon, alam mo, dyan ako tawang-tawa eh. Dyan ako tawang-tawa sa sinabi ni Senator Jinggoy. Sabi ko, Senator, di ka po ba nag-iisip? Alalahanin nyo, hearing pa lang po yan. Ginilty mo na agad yung tao. Ha? Kaya nga sabi ni Tatay Digong ito, Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. grabe, I'm sure. Yap, I'm sure. May, backer ka. O, di ba? Ano nga? Walang yan na yan. Ano to? Risa Ontiveros boy version? Ah? Ano to? Risa Ontiveros boy version to siguro, no? Oo, malupit eh. Okay. No, Your Honor. At dumaan ako doon sa talagang sa recruitment You process. never Your Honor. disclosed your record sa PIDEA. Hindi mo disclose yan. Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila. Kaya nga po ako inappointed. Dahil kung hindi ako nag-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee i-violate nila yung procedure. Hindi po pwede. Ang tanong dito, anong alam ni Senator Jinggoy Estrada sa PIDEA? Diba? Anong alam? Anong alam ni Senator Jinggoy? Bukod sa pagiging judge. Ha? Bukod sa pagiging judge ni Senator Jinggoy, ano pa yung niya, yung kanyang mga alam? At saka, Senator Jinggoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PIDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga pulis na nandoon sa PIDEA kung ito yung mga kaso niya. Hindi. Barag! Sa pool! Binawian ka ngayon, no? Binawian siya ni Senator Bato. Ha? Bawing ba eh? Durog eh. Durog. Durog na durog. Parang ganda ng pasok ni Senator Bato dun, ah. Hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po yun. Kasi nung panahon na yun, kung di po ako nagkakamali, ang hepe o acting director ng Human Resource Management o yung admin ng PIDEA ay police.
Police Commission Officer, Your Honor. Imposible ho na mag-ano ko ng mga anumang itatago ko dyan, hindi po pwede. Hindi, tsaka halatang halata. Oo. Halatang halata dito si Senator Jinggoy. So, pasensya na po, Senator Jinggoy, pero halatang halatado po kayo. Oo. Doon pa lang sa sinabi nyo, bakit kailangan nyo magsalita na I'm sure? 'Di ba? Magbibitaw po kayo na isang salita na sigurado kayo na may backer etong si Morales. Tinalo nyo pa yung pagiging judge, senator Ang lupit Anak ng titing naman. Sure daw siya sure. Oh. Tsaka since nasa law, enforcement din dati si Bato, alam niya kalakaran sa di tulad ni Jinggoy umarte lang na pulis, ang alam niya artista siya. Kaya nga ayun na nga masaklap dun Kung sino yung mga walang alam talaga sa mga ganitong usapin, siya pa yung malakas siya pa yung bida-bida. Siya pa yung malakas siya pa yung malakas mang judge. Oh. Ang lupit, di ba? Oh, gaya nito sinabi ni dito. Saan na yun? Wait lang. Ito, butata si Jinggoy nang sabihin ni Morales na hindi ibig sabihin na may mga ikinaso sa kanya ay guilty na. Bakit si Jinggoy? Di ba, na-convict din siya. True lalo yun. Totoong-totoo po yun. Bakit ikaw, Senator Jinggoy? Ito, tanong lang naman po. So, ibig sabihin, lahat po ba ng may mga isinampang kaso or mga pagbibintang ay ibig sabihin totoo? So, ibig sabihin po pala, inaamin nyo na po, Senator Jinggoy Estrada, na totoo po yung binibintang kay Marcos, ganun ba? Ganun po ba, Senator Jinggoy Estrada? Kasi parang yun ang gusto nyong ipalabas na kapag pinagbintangan ka, na kapag kinasuhan ka or may ikinaso or kakasuhan ka pa lang, ibig sabihin guilty na. So ibig sabihin pala, si Pangulong Bongbong Marcos, na pinagbibintangan siya, bintang pa lang to kasi wala pa naman tayong sapat na, wala pang 100% na katibayan So, ibig sabihin, inilaglag mo na pala dito si President Bongbong Marcos. Ibig sabihin, totoo pala yung bintang sa kanya. Ganun ba? Kasi yun ang gusto mong palabasin dito kay Morales Tama ba ako yung mali? Walang kwenta yung Jinggoy na yan. I'm sure. Nagpiling judge siya. Oo nga, I'm sure din. Total, ginamit niya na rin yung I'm sure Sana ipatawag na lang din si PRD dyan para masunog kayong lahat dyan. Ako hindi ako pabor doon. Hindi na ako pabor na ipatawag dyan. Si Tatay Digong. Jay, yung dating ni Boss Coach Jarrett naglantad na. Ano daw? Jay, yung dating boss ni ano ba? Lumantad na ba? Hayaan mo na. Galing mo na mag-react, Jay. Uy, Mami Lala, shoutout. Hindi nakakainis kasi Mami Lala Bili mo ba naman sasabihin mo, sure ako, pili na may backer ka sa loob, kaya ka nakapasok. Diba? So, ibig sabihin, ganun din si Senator Bato. So, ibig sabihin, si Marcos, talagang totoong addict siya. Dahil ikaw mismo, inusgahan mo na nga si Morales Ang lipit mo, di ba? At yung IIS, Your Honor, na nagkakandak ng background investigation, panay pulis. Hindi po nilulusot po ako. Sigurado ako, kung iskalawag ka na pulis, lalong-lalo na PDEA papasukin mo. Huli ka na agad dun. Siguro, mukhang sira ulo ang PDEA kung tatanggapin ka, kung iskalawag. Isip siya, Senator Jinggoy, napaisip ka ngayon, Pagka na pulis. Yung Your Honor, ang sinasabi ko, do kay General Buti, hindi nagmala rapid tulpo si Senator Jinggoy, hindi nag-walk out agad. Lasso, ibig sabihin, mas magaling
ka pa kay Gerald Dionisio Santiago. Sa military parlance, Your Honor, at saka sa police parlance, ang tawag doon magano, kupal. Your Honor, si Gerald Santiago, patawarin niyo po ako doon sa words ko. Pero yung po yung military parlance at saka police parlance, pagka ang isang opisyal, hindi magan ng tawag dyan. Your Honor, kupal, oo. Tinong opisyal ni Gerald Santiago. Ano tawag? Magan, Your Honor. Magang? Magan. Magan or kupal, Your Honor. Totoo ba yan, Mr. Chair? Yes. Magan, stricto. Ibig sabihin ng magan, stricto. Kupal, yung wala. Yung kurap na opisyal. Yan yun. Yes. Your Honor, after noong 30 April, Your Honor, may nagpunta sa akin sa bahay. Ito po ay inaayos ako. Allegedly, by the camp of a certain James Kumar and Lisa Marcos through a common friend named Eric Santiago. Ito na yung about dun sa may CCTV footage na biglang biglang inilihis ni Jinggoy. Ito pakinggan nyo. Alias Picoy. Inilihis niyan. Ang pagkakaalam ko po dito, taga-Napolcom po ito. At ang kapatid po nito, isang PIDEA Drug Enforcement Officer. Nakuha po sa bahay ng CCTV yung kanyang kasi naka-video call po eh. At ako, ayon, di umano, ito si James Kumar, interesado sa akin at naging subject ng kanilang three-way conversation na ako wag nang magsalita. Ngayon, nagkaroon pa ng mga series of communication. Kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Kung hindi ka tumuloy, papahuli rin kita. Yes, Your Honor. Alam ko naman po. Kita. Kung hindi ka nagbiro pa nga ako, Your Honor. Ang gusto ko, loto. Walang problema. Yan ang inaantay. Yan ang inaantay ni Lam. Your Honor, kuha po yan. Yang conversation na yan. Sandali, bagong revelation yan. Yes, Sir Honor. Nung atrenta na after ng hearing natin dito sa Senado, May 1, may nagpunta po sa akin. At yun nga, yung tumawag yung Eric Santiago, video call. Kaya nga, sabi ko, teka muna, hindi ako nag-ano dun sa video call. Yung nga sinasabi, yung certain Kumar, James Kumar, allegedly, yung Bombay, sabi nga, Bombay. Sabi ko, ano kinalaman ng Bombay? Ba't ako kakausapin ng Bombay? Hindi ko po kilala itong James Kumar na to. Kilala ko yan. Ako po. Kilala ko. Opo. Kumusay, are you sure of your statements, ha? Yes, Sir Honor. Kahit po patawag natin, yung Eric Santiago, ng pagkakaalam ko, taga-Napolcom. Kumusay, you invite James Kumar and yung isa, Eric Santiago. Opo. Tsaka yung isa pa raw kausap, allegedly, ito po, allegedly Lisa Marcos, ito po yung Lam. Sandali, puro ka allegedly. Sino nakausap? Kasi po, yung Eric Santiago po ang nagsasabi. Sinabihan ka? Opo, sinabihan ako na yung kumari. Ito malupit dyan, no? Pag nailabas yung sa CCTV footage na yan. Nako, delikado talaga dito si Delikado dito si Morales, guys. Tapos nabanggit niya pa yung pangalang Ma'am si Tars. Ay, nako! Gago! Nabanggit ni Jonathan, si Ma'am si Tars. Naku po, delikado ko dito, Ma'am. Jonathan? Oo, nabanggit mo si Ma'am si Tars. Sa akin. Password yun eh. Personal kayo nag-usap o cellphone? Yung po yung nagpunta po sa akin, naka-video call po sila. Sino yung nagpunta sa'yo? Si Romy Enriquez po. Romy Enriquez. Take note. Pumunta sa'yo, naka-video call. Yes, Sir Honor. Pinadinig niya sa akin. Sinong nagsalita doon sa video call? Yung po si Eric Santiago. Anong sabi ni Eric Santiago? Ayun, interesado raw sa akin si James Kumar. Ang gusto pa nga, Your Honor,
kausapin ako kung saan ko gusto sa labas. Ang sabi ko naman, hindi, dito na lang sa bahay, dito ako kakausapin. Ngayon, bumalik sa kanya ng usap, itong si Picoyo, si Eric Santiago, at sinabi, teka muna, baka raw purtad-tad ng CCTV yung bahay nun. Mahirap. So, na-cover ng CCTV mo yung pagpasok ni yung nagdala ng cellphone, nakakausapin ka? Yes, Your Honor. Naku po, delikado kayo dyan. Ang tanong, mahagilap kaya yan? Mahagilap kaya yung na yan? Mahagilap kaya yung tao na yan? Mapapatawag kaya yan? Oo, partida CCTV footage po yan. Mahirap pag sinungaling sa video, baka sabihin nyo pati yung sa CCTV footage, AI na naman yan ha. Oh, tama ka Jay, si Jinggoy hindi niya alam ang umasa sa nag-aabot sa kanya. Nasa likod, hindi galing sa pag-iisip niya. Mahirap dyan. Ito nga abangan natin yung CCTV footage na to. Oo, so may ebidensya na pinapatigil talaga si Morales. Nandun nandun kami sa dining Sa dining po namin, meron po CCTV doon. Kaya capture po. Palalim ito yung investigasyon. Sabay tingin si Morales dito sa kabila, oh. Oo, mukhang talagang iba yung tingin ni Morales dito sa mga PIDEA eh. Dami ng tao na involved. Yung nga po, yung ang nagulat din ako dahil after lang nung April 30 na hearing, bakit may ganon? Sabi ko, kung ito... So this happened after the hearing? After po, May 1. May 1, bago pa lang. Bago ako interviewin ng... station. Bali, ang interview ko noon 11:30. So dumating ito mga 10 past 10 or 10:25 o 10:30. Ganun po eh. So therefore nakausap mo si James Kumar? Hindi po. Yun lang yung nagsasabi na ang interesado sa akin, yung James Kumar, at ito yung ako yung naging pag-uusap nila nung nag-uusap sila na three-way. Sino yung three-way? Nag-uusap ng three-way? James Kumar, tapos yung isa pa na yung parang Lisa na yun po yung So anong pinarating sa'yo? Yung nga po, wag nang magsalita. Para wag na siya magsalita. Kasi ang mangyayari dyan, papatayin yan. Kaya padre, sabi nga ganun nung kaibigan ko, hindi natin maano kung anong desisyon niya. Kasi yan, nagulat din. Nagulat siya doon sa nangyari. Lumabas yung trabaho na yan eh. Yun yung pero wala akong mapapangako sa'yo. Hindi, sabi pa nga ganun, magiging director ka. Sabi pa nga sa kanyang ganun. Director ng Director siguro sa gobyerno, Your Honor. Sino magiging director? Ikaw? Yung kausap, yung nagpunta sa amin. Yung kausap kasi, sabi niya, ikaw naman, yung Romy Enriquez, si Rono. Romy Enriquez. Ngayon, ikaw naman ang handler dyan eh. Hindi. Sabi niya, hindi ako handler niyan. Yan, may sariling isip yan. Inaano nga niya, eto. Kaya niya, sabi pa nga niya, sinabihan ko yan, padre. Sinabihan ko yan to si Kuya Jonathan. Na wag nang kasi nag-uumpugan yung Duterte at saka Marcos. Baka madamay siya. Sinabihan ko yan. Yan po yung word ni Romy Enriquez doon sa CCTV. Sinabihan ko yan. Ngayon, yung... Ang maganda nito, yung CCTV may may audio, no? Para talagang dinig natin na buwisit na langaw to. Kaya nakapasok na naman na bubuyog. Saan nang gagaling itong mga bubuyog na to? Matamis ba ako? Sobrang sarap ko na ba talaga? Ito na pati yung bubuy ko. Pasok dito sa kwarto, sarado na dito Ayun na maganda dyan, no, mga ka-DDS, may audio yung CCTV. Talagang sa pool sila dito. Nako. Yun nga lang, kinakabahan ako dito kay Kinakabahan ako dito kay Morales. Sa totoo lang, kinakabahan ako dito kay Morales. Kapangalawang hearing ngayon, may panibago na naman pasabog si Morales.
about CCTV footage ng mga tao na pumipigil sa kanya na wag magsalita mapatungkol dito sa PDEA link na to or hindi na sumipot. Diba? Dahil ipapapatay. No. Yan ang hindi nabigyan ng pansin o di talaga binigyan ng pansin na yung CCTV na yan. Yun na nga eh, tingnan nyo ha. Ito yung gagawin ni ano. Oh, ay ma'am, shoutout ko kay ma'am. Ito yung gagawin ni Jinggoy oh. Pasok Jinggoy. Si Picoy o si Eric Santiago, napaka-insisting na. Na hindi, sabi niya, ano natin yan, kaya tulungan natin yan. Tulungan natin yan. Kasi wala, papatayin yan. Tingnan nyo, Your Honor, yung posisyon Sinong ko na, papatayin? ako daw. Ang nagsabi si Yung Picoy, yung Eric Santiago, Your Honor, yung, ang alam ko, taga Napolcom yun eh. Kumsek. Invite Eric Santiago na Pulcom. Hindi yung tubig ko. Nandun yung tubig ko. Bakit ka naman papatayin? Ito pala. Hindi ko po alam dahil po dito Sarado niyo. Kasi sa akin lang po, trabaho lang eh. Tahimikan sila lahat oh. No. Yan na, babanat na si Jinggoy. Yes, wait. Bumalik ka lang dun sa... Oh, ini ba usapan bigla, di ba? Mabalik ko lang dun sa ano. Ang lupit. Biglang binawi. Biglang inilihis eh. No? Nagsitahimikan lahat doon about sa CCTV. Biglang nagkaganon. Biglang balik sa isang usapin. Pag may labas yung CCTV, bingo kayong lahat. Kaya nga. Oh. Tama ka, Jay. Gurgur yan si Morales. May alam na. Hindi kasi, huwag naman sana mangyari pero delikado si Morales dito. Represent po sa pagmasok po sa PDEA. That's all. Okay. Ito yung sinabit mong mga dokumentos ng PDEA. Sinasabi mo, Wala na. investigator ka, VIP security, so on and so forth. Wala kang nilagay na you were dropped from the PNP and you were dismissed from the PNP. Your Honor, yun po yung allegation na lang ng PDEA sa ngayon. Nung panahon po ng recruitment process, na-comply ko po lahat yan. Never wrote in the in your PDS, yung parang personal data sheet, that you were dropped from the roles of the PNP. Your Honor, You were dismissed from Your the Honor, service. merong pinasubmit sa akin, may pinakomply nga po, yung PDEA recruitment, pinakomply po lahat sa akin. Na-comply ko po lahat yan. Ano pinakomply sa'yo? Lahat po ng mga lacking na documents. Halimbawa, lumabas sa background investigation, halimbawa, may ganito, may lacking ako. Pinakomply naman po, eto, may ganyan, alam mo ba to? Hindi ko po alam. Kung ngayon, alam ko na, inayos po yan. Yung ginagawa po nila sa akin, na hinahanapan ako ng, Butas. ng kasiraan, nagtataka po ako. Sa halip, na yung subject na sinasabi ko sa kanya, sinulatan ko po si General Lasso, Your Honor eh. Magmula nung matanggap ko yung information na yan, galing kay Mr. Dave Curioso nung April 2, nag-antay po ako ng anong mangyayari. So kaya nung wala akong matanggap na anumang paabiso galing sa PDEA para tanungin ako, formal po akong sumulat sa PDEA noong April 7 para po maliwanagan po kung ano man yung gusto yung nalalabuan sila. Sa katunayan, ito po yun, no? Walang attorney si no? At any rate, Mr. Chair, is there anybody from PDEA? Walang kasamang attorney si Morales, no? I'd like to request that you submit Tingnan mo, tinatanong niya about dun sa dokumento na yon. Hindi na naman pinansin ni Jinggoy. Dapat. Diba? Tinatanong dun sa dokumento na yun, no? Hindi niya na naman pinansin. the PDS. There's a copy of the PDS, Your Honor. A copy of the last hearing when he was fired. We have a copy of the PDS now, Your Honor. Forward natin, ah. Sa pag-conduct ba ng casing at surveillance o anumang illegal
anti-illegal drug operation. Hindi ba dapat magpaalam? Usually, Your Honor, sa opisina, normal naman yan eh. Pwede ba, sagutin mo direct? Yes, sir. Yung sagot ko? Kung sino, ha? Huwag sa opisina. Yung kay Director, kay Ini-explain nga eh. Paano? Kinakausap mo ba yung... kay Director Francia, Your Honor. Pag nakinakausap kita, huwag sumagot. Your Honor. Kung kahit pag ako pinatawag sa Senado, hindi talaga ako sisipot, bahala na kayo. Kulong nyo na lang ako. Ganon din naman pupuntahan ko eh. Huwag ka lang kausap kita, huwag ka sasagot. O, huwag ka kasi sumagot, Morales, sagot ka rin sagot eh. You answer me direct to the point. Yes, Kanino Your ka nagpaalam? Director Francia, yung aking division chief, Your Honor. Okay. Kami naman na nag-uusap palagi, Your Honor. Hindi kay ganapan. No, sir. Ha? No, Your Honor. Sino ba si ganapan? Yun ba yung immediate superior mo? Deputy Director General Deputy for Director Operation, Your General. Honor. Sino yung sinabihan mong kanino ka nagpapaalam? Kay Director Francia po. Director Francia. Okay. Tama ba yun? Sa iyo siya nagpapaalam? Tatanggi yan. Yun po, Your Honor, good morning po. Yun po ang dapat, Your Honor. Dapat gagawin po niya bilang ako po yung kanyang hepe. So nagpapaalam siya sa iyo pag meron siyang kokontak ng mga casing or surveillance or mga anti-illegal operation, drug operation. Nagpapaalam siya? Matagal na po yun, Your Honor. Pero meron siyang mga bagay na pinapaalam. So eto, bakit ayaw sabihin ni Jinggoy na dapat ko ano yung tanong ko, yun lang ang sagutin mo. Ito, diba ang tanong, nagpapaalam ba siya, Francia? Nagpapaalam ba siya? Ito, dapat sasabihin mo, oo lang, tsaka hindi. Kasi yun ang gusto ni Jinggoy, na Senator Jinggoy Estrada, kapag nagtatanong siya, di ba? Pero pagdating dito kay Francia, nga. Bawa po yung siyang informante at gusto niyang i-validate yung information na binibigay ng informante, dapat po siya magpaalam sa akin. Senator Jinggoy, nakatulog na yung PDEA dito sa kabila, hindi nyo kasi masyadong tinatanong. Ang lupit. Ang lupit, no? Iba talaga eh. Oo. Para po ipapaalam namin sa aming direktor. Si Gadapan. Hindi pa po siya, sir, Your Honor. Yung may director pa po yung Intelligence and Investigation Service bago po pumunta kay ASEC Gadapan. Gaano siya kadalas magpaalam sa'yo? Tandaan na nagtanong kayo na sino-sino yung Paliwag natin, ha? ang lista na andyan. Yeah, you left the alleged authority. Sa opisina. Do you have any proof that you did have the said documents? Yes. Wala. Informal lahat po sa yung ginagawa namin, Your Honor. At nung umalis kami sa doon, nung na-transfer kami, hindi na kami nakabalik, Your Honor, doon sa opisina na yun. Ultimo nga po, yung case folder ko na lang. Paano, educate me, paano nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano, at iba't iba pang person? Your Honor, ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement. At ito, Who is this confidential informant? hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng Sa tagal. matawala. Sa tagal po, Your Honor. Alam mo, ikaw Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka na may ebidensya. Your Honor. Sinasabi galing sa informant. Your Honor, Sandali yung- lang. Can you just let me finish? Hindi, wait lang ha. Di ba sinabi na mismo ni Senator Bato na legit yung papel? So, ibig sabihin, hindi mo dapat sisihin hindi mo dapat sisihin si Morales dyan na kung sino yung mga nadadawit na pangalan dyan. Hindi mo dapat hindi dapat si Morales. Kasi ultimo si Senator Bato, sinabi niyang legit yung papel na yan eh. Hindi yan peke, tapos ngayon sisihin mo. Ano ba yung drama yan? Sinasabi mo,
galing sa informant. Oh. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Am I correct? Hindi mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang ng tao eh. Your Honor, pagpaumanhin niyo po, ako po bilang investigador, kumuha lang po ako ng salay. Di ba? Guilty na agad. Naninira ka lang ng tao eh. Wala na, kulong na agad si Morales. Kulong nyo na yan. Dapat kinulong nyo na kanina eh. Oo, Senator Jinggoy. Oo, kasi ano eh. Dito walang huling-huli na eh. Saysay. Ang confidential informant po, yung nag-declare. Yung pong lahat ng kanyang testimonya, ni-reduce ko po yun doon sa kanyang sworn statement. Tsaka ito, Senator Jinggoy, di ba nahuli dati si Maricel Soriano about dyan sa droga na yan? So, paano mo sasabihin na paano mo sasabihin na nang dadawit si Morales ng mga sikat na personalidad? Ha? Sa hearing na yan, dyan lumabas ang pakatangang at pakabobo ni Jinggoy Unggoy, sabi ni Sir Daryl. Grabe. Ang motivation para kunan siya ng salaysay ay dahil dun sa dala niyang litrato, 5 pirasong litrato. Na yung litrato na yon, na pinrint, magmula dun sa kanyang cellphone, pinakita Your Honor yun. Pinakita yun. Yung mga, yung mga tao na naandyan, siya po mismo ang nag-declare. Kahit kilala ko o nakikilala ko yung tao na naandun sa picture, tinanong ko po sa kanya. Kahit kung ano yung ginagawa doon, tinanong ko po sa kanya. Hindi ko po siya pinangungunahan. Your Honor, sa dami ng mga nahawakan kong kaso sa PIDEA, hindi po kara-kara, kagaya nga sabi ko po sa inyo, yung mga dokumento, kinakailangan ko makita para maging specific po ako. Mayroon akong ibang naaalala, pero pagpaumanhin po ninyo, hindi po lahat o kabuuan maaalala ko. Tama. Pero imposible na hindi ko po matandaan, Your Honor. Ito po yung, siya po ang nagsabi doon. Sige, bigyan mo ako dokumento. Your Honor, nandun nga po sa PIDEA. Doon po naiwan yun. Hindi naman po ako nag-uuwi. O PIDEA, meron pa pangalan si Maricel Soriano at si Presidente Marcos? Your Honor, in the pre-operations report, there is no such name. But there's a hidden phrase there. Yan mo, kapag dito tanong ni Jinggoy, ang bait. Pero kapag kay Morales, nga. No mention of the name Bongbong Marcos. There is the name of Bongbong Marcos alias Bonget, Your Honor. Involved? No, I mean in the pre-operations. I'm referring to the pre-operations report, Your Honor. But the drug list? There is no name of the president. Maricel Soriano? No name, Your Honor. Your Honor, ito po even si Pangulong Senator Duterte. Jinggoy, if I may, Jonathan, Your Honor. yung ayaw, taruin natin ito talaga bang nakalimutan mo na kung sino yung confidential informant mo or ayaw mo lang sabihin because you don't want to break the trust between a informant and handler? Alam natin, as operatives, meron tayo diyang agreement between you and the confidential informant na hindi mo i-disclose yung pangalan niya no matter what happens. So, am I correct to assume na ayaw mo lang sabihin dahil ayaw mong ilaglag yung informant mo or talagang nakalimutan mo na kung sino siya? Alam niyo, Your Honor, pinipilit kong alalahanin yung pangalan ng tao. Babae, lalaki? Your Honor, yung mahirap kasi kung i-divulge ko yung kasarian ng confidential informant, Your Honor, makakanib ang buhay noon. Kaya nga confidential eh. So, totosin si Morales nanganganib na nga buhay nito. Yun pa kaya? Mas lalo yun. Diba? Hindi po man sa
Yung confidential informant, Your Honor, hindi po siya, talagang makanganib ang buhay, ma-identify kagad siya. Operator ka, ako operator din ako. Alam kong hindi ko ilaglag yung aking informant. Pero andito na tayo sa punto na ikaw na mismo ngayon, yung credibilidad mo ang tinatanong mo, baka nagsisinungaling ka dahil baka gawa-gawa mo lang ito dahil wala kang maituro na informant eh. Ito just a piece of advice. Once the deposition of your informant is reduced into writing and sworn to before, sabi mo, before a lawyer ng PDEA, that deposition automatically becomes a public document. At pag public document yan, kasi yung abogado ng PDEA na notary public na nagkuha ng deposition at nag-sworn ng deposition before his presence, automatic yan, obligado yan siya by law to submit a copy to the fiscal or to the court. Yung court na nagbigay sa kanya ng power of, ano power rin yun? Notarial power. Ibibigay niya yan. So, ultimately, magiging public document yan. Hindi mo na yan maitatago. So, ngayon, tanungin natin, are you just hesitant to break your code of honor, your relationship between you and the confidential informant, or talagang wala ka nang maalala? Kasi your reputation is at stake here. Your Honor, your reputation is as a resource person is at stake here. Pag hindi mo ma-remember. Your Honor, kung bibigyan niyo po ako ng pahintulot na i-reveal ko yung kasarian ng confidential informant na wala akong mababiolate na constitutional rights ng tao, ipagkakaloob ko po. Pero sabi ko nga po sa inyo, yung pangalan niya, hindi ko matandaan. Kailangan ko po yung dokumento. Totoo po yun, yung dokumento. So, saan ngayon ang dokumento? Nasa PDEA nga po. Kasi, kaya po ako lumabas. Dahil po, ako yung nag-imbestiga eh. Yun lang po yung sa akin eh. Ito, Jonathan, Mr. Morales, in your interview with Maharlika, April 30, 2024, in her YouTube channel, you said that dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential agent. So meaning, sinabi mo ba ito sa interview mo kay Maharlika? Ang sinabi ko po, dadalhin ko yung kanyang yun yung usual po yun, sa totoo lang. Dadalhin mo sa hukay. Sinabi mo ito sa interview with Maharlika. Hindi ko na po matandaan yung exact words na sinabi ko po noon, Your Honor. Please do not. Pero yung... Mag-self-distract ka dito kapag... Nagtatawanan, no? Oo, nagtatawanan tong mga to. Ito, yung mga sa gilid, oh. Lalo na to si, mas mukha pang baboy sa akin, eh. O, sino kaya to, no? Tawang-tawa to kanina pa, eh. Ito ay recorded lahat. Meron itong sinabi mo na dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential informant. Sinabi mo ito, hindi? May sinabi nga ako, Your Honor, doon sa identity na confidential informant. Sagutin mo lang diretso yung tanong ni Senator Bato. Sinabi mo ba o hindi? Hindi ko lang po matandaan yung exact phrase, Your Honor. Exact phrase pero sinabi mo ito. May sinabi po ako pero hindi. Your Honor. To disibig. Meron ako sinabi na papaunin ko sa libingan. Yung confidentiality, yung identity, ng confidential informant, Your Honor. So meaning, hindi mo talaga ilaglag kahit ano mangyari. Hindi ko ilalaglag yung mismo pagkakakilanlan ng tao. Pero kung tatanungin niyo ako dun sa pangalan, Your Honor, hindi ko matandaan yung pangalan. Yun po, Your Honor. Mr. Chair, Okay, Senator Jinggoy. Tawang-tawa, oh. Tawang-tawa sila dito, oh. Wala mo, may mga alam dito sa yun, oh. Tawang-tawa yung mga mga attorney ba to? Mga attorney yan. Pamarites lang. He remembers all the details. But he does not remember the name of the confidential informant. That is quite absurd. Ano ba? He or she? Your Honor. He or she? Your Honor,
Your Honor, yung sinasabi ko po Babae sa inyo, o kung lalaki? bibigyan niyo po ako ng karapatan. Sandali Yan lang, po, sandali ito lang. po yung hinihingi ko sa inyo, sasabihin ko po. Kasi, ang hinihingi ko lang po is garantiya. Kasi, kapag sasabihin ko kung babae o lalaki, madali po siyang matutukoy. Tama. Sandali. Opo, kasi O, alam nyo sa Confidential nga eh. Sila po yun eh. O, Sila po yun. gusto mo magkaroon ng executive session. Gusto mong sabihin in executive session? Palalabasin Yung namin lahat pangalan? ng mga tao rito. Kayong dalawa lang, pag-executive O, decision. yan. Bigyan Yes, mo Your sa Honor, akin. pagka kayo, pero yung ang pangalan, hindi, pero yung kasarian, sabi ko sa inyo, kahit hindi na po, bigyan nyo lang po ako ng garantiya na hindi ako ma-incriminate. Gina si ano, si Jinggoy. Paano kami? Oh, Gina, oh. Kasarian lang pala sabihin mo eh. How many, anong population ng gender na lalaki o gender na babae? Kaya sa pagchismisan pa doon, Your no? Honor, pagka nagsabi ho ako, masusunog. Wala na magtitiwala sa law enforcement. Oo, Lalo regardless. sa magbibigay ng Kasi trabaho. ngayon, ikaw ang nasusunog ngayon eh. Kapag hindi mo sasabihin, ikaw ang nasusunog. Ito totoo lang ha. I am giving you an advice. Ikaw ang nasusunog ngayon dahil tinatago mo yung identity ng informant mo. I understand your position na ayaw mong ilaglag yung ahente mo. Pero ito, nandito na tayo ngayon sa hearing na ito. Baka naman kahit na executive decision, pwede mong sabihin sa akin kung sino yung informant mo. O, dalawa lang kayo. Sige. Dalawa lang tayo. Pareho kayo, Wala. ano? Your Honor, kung ito, yung pangalan, alam ko, kaya nga hindi, sa totoo lang, Your Honor, hindi ko nga ho alam, hindi ko na matandaan sa tagal. Balo At saka yung sinasabi, Your Honor, ni Senator Jinggoy, na lahat ng detalye alam ko. Your Honor, hindi ko nga alam yung ibang detalye. Kung ano lang po yung natatandaan ko, yun lang po. Alam mo, Tawa ng tawa yung mga, ito, oo. ibang naitatanong namin, hindi mo na alam, hindi mo na matandaan. Ultimo yung gender nung confidential informant, whether babae o lalaki, hindi mo rin, ayaw mo rin sabihin. Yung pangalan, nakalimutan mo. Pero samantalang yung mga ibang tinatanong namin sa inyo, way back, alam mo. Your Honor, kung mapapansin Alam nyo, mo, Mr. Jonathan, o ano bang rango mo, Jonathan? Colonel? hindi po, agent po. Ha? Agent. Agent. Or- Alam mo, Agent Jonathan, dito, we are ferreting out the truth. Ngayon, kung yung sinisiwalat mo rito, panay hearsay, hindi ka namin paniniwalaan. Dinamay mo na yung presidente. Sinabi ng PIDEA, he was never included in the drug list. Sinabi, So, ibig sabihin, Senator Jinggoy, sinungaling si ano, no? Sinungaling pala si Bato. So, kasi si Senator Bato, sinabi niyan totoo yung sa PIDEA, tapos ikaw, hindi ka naniniwala. mo mga ibang personalidad, mga sikat na artista. Tinanong natin ng PIDEA, they were never included in the drug list. Alam mo, nagsisinungaling Your ka. Honor, Sandali lang, patapusin mo ako. Nagsisinungaling ka eh. Huwag mo naman idadama yung mga ibang personalidad na wala namang kinalaman. Your Honor, Okay. trabaho po yun. Trabaho ako po, yung Sandali, nag-umpisa, sandali. tumanggap lang po Sandali ako lang. ng information. Trabaho mo na maglagay ng pangalan sa dokumento na hindi naman sila involved. Your Honor, mali Ano ba? naman po yan. Mali. Mali naman yung sinasabi mo, Senator Jinggoy. Hindi naman si Morales naglalagay ng mga pangalan ng ano doon. Mali naman po yan. Trabaho mo ba? Your Honor. Sandali lang, trabaho mo ba na magsangkot ng ibang mga personalidad na wala namang kamalay-malay? Na hindi naman involved sa illegal na droga? Trabaho mo ba yun? Your Honor, mali po yung sinasabi ninyo. Ako po, nung panahon Kasi na wala yon, ka naman ebidensya eh. Your Honor, nandun nga po sa PIDEA na Ivan. Naiwan. Sandali, Your Honor. tinatanong natin si PIDEA. Edi sana, Senator Jinggoy, pinigaan nyo yung PIDEA kung meron man o hindi. Eh. Hindi yun naniwala agad kayo. Isang salita lang ng PIDEA na wala. Naniwala agad kayo. Di one-sided ka nga. Mismo, si Pangulong Duterte, sinabi po niya yan, meron siyang impormasyon na yan. Bakit hindi natin ipatawag si Pangulong Duterte Yun na, Para- yan.
Hindi ako pabor doon. Ay patawag. Opo, Nagtawanan, no? Tingnan mo, tawang-tawa lahat, oh. Your Honor. Akala mo sino matatalino katulad dito. Isang security guard lang dito sa Senate nito. Ito, tigahatid lang ng tubig to. Pero kung makailing, ito yung may ID, oh, yung katabi ng kalbo na naka-face mask. 'Di ba? Ito yung mga tigabigay-bigay ng tubig diyan eh, mga abot pag anong tawag dun sa mga ganun? Pero kung makailing, makakamot sa ulo, kala niya may alam siya sa batas, may alam siya sa mga ganito. Tingnan mo, tong-tuwa. Yan talaga mga kala mo tatalino eh, no? Oo. Utay lang. Kala mo mga tatalino mga tao eh, no? Your Honor. Alam mo, I am tempted to invite the former President Duterte per your insinuations, pero ayaw ko magiging mapoliticize itong hearing natin. We may lose our objectivity here kapag papasukan na ito ng mga contending parties. I myself, being the chairman, I am identified with President Duterte, pero my God, with all honesty, I'm trying to be objective here. Kaya please, wag mo munang idamay yung former President Duterte kung gusto mong hindi mapasukan ng political color itong ating hearing. Ako, in all honesty, in the interest of fairness and justice and truth. Political color. Gusto ko siyang imbitahan. Pero Bakit? Ano ba yung ginagawa ni Jinggoy? Hindi ba pang political yan? Please, hindi mo Pamumulitika? Hindi na abot. Even President Marcos na yung nakalagay diyan sa pre-ops ninyo. Okay? Ako'y talagang gusto kong tatanungin natin siya, imbitahan natin siya. Gusto kong imbitahan. Ayaw ko. Dahil nga, mawalan yung objectivity ng ating hearing. Maintain natin yung objectivity. Kaya at our level, kung kaya natin ma-resolve itong mga leakage na ito, please, Your Honor. cooperate with us. Cooperate. Ito, no, Your Honor, yung sinasabi ni Juan, Yung pag-usapan to, guys? Oo.